Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Inoperahan na kanina ang tinambangan na Daily Tribune reporter na si Fernan Angeles. Pero bago ito, eksklusibong na interview ng News 5 si Angeles. Sabi niya, handa raw siyang pangalanan ang malalaking isda na gustong magpatumba sa kanya. James Beltran, ikwento mo. Ni hindi magawang makaupo na mag-isa ng Daily Tribune reporter na si Fernan Angeles. Nagpapalala rin sa sakit na nararamdaman niya ang kalibre 45 bala na nakabaon pa rin sa kanyang likuran. Ito ang kanyang naging kondisyon matapos pagbabalin malapit sa kanyang bahay sa Pasig noong March 11. I'm not even hoping to be able to walk again. Noon na, hindi naman ako maasa ng na malalampasan ko. I have no other option but to hang on. Kwento ni Angeles, 14 na oras bago ang pananambang sa kanya, tinimbirahan niya sa text ang dating hepe ng Eastern Police District na si Francisco Manalo tungkol sa kabulastugan umano ng ilang pulis Pasig at EPD. Nahuli raw kasi noon dahil sa droga ang isang lalaki pero pinayagang makalaya kapalit ang 500,000 pesos at pagtulong sa mga pulis sa pagbebenta naman ng kumpiskang droga. Ang lalaking tinutukoy ni Angeles ay si Faisal Sangkopan na suspect sa pagpatay sa kanya. Let me assure you, I'll name them one by one. Pwede ko mamangkit? On top of those whom I've already identified, ano lang yun dilis lang yun. It's the bosses that would count. Mas maganda kung nagbanggit siya ng pangalan doon. Yung mga sinasabi na gayon, allegation niya yun. We are investigating about that matter. Sinagot din ni Angeles ang isyong may warrant of arrest laban sa kanya dahil sa droga. If what they're referring to is genuine, they should have picked me up long time ago. Inoperahan na si Angeles kanina, nilagyan ng titanium plate ang kanyang kanang braso at tinanggal ang cyst sa kanyang urinary tract na sanhi ng pagkakabaril sa tagiliran. Pero bago ito, may mensahe siya sa mga nagpapatumba sa kanya. They gave me 7 bullets, I'll give them a slingshot. Pero hindi sila makakasurvive sa slingshot ko. James Beltran, News 5. Huling araw ngayon ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona bago mag-break ang Senado para sa Semana Santa. Kanina tumutok ang depensa sa pera ni Mrs. Corona. Ito'y para patunayan na may kakayahan ng mga Corona na bumili ng mga ari-arian. May live report si Mean Los Baños mula sa Senado. Mean. Yes, Cheryl, nagharap nga ng mga testigo ang depensa para patunayang may pera maging si Mrs. Corona. Kaya hindi raw questionable na magkaroon ng ari-arian ang mag-asawang Corona. Isa nga sa sumalang sa witness stand ngayon si dating Manila Mayor Lito Atienza. Hindi pinasabina pero voluntaryong tumistigo para sa depensa si dating Manila Mayor Lito Atienza. Si Atienza ang alkalde ng lungsod nang bilhin ng gobyerno ng Maynila noong 2001 ang mahigit 1,000 square meters na lupain ng Basagidote Enterprise, ang korporasyon na pag-aari ng pamilya ni Mrs. Cristina Corona. Sa lote raw inilipat ang dating Sampaloc Market na tinamaan sa pagtatayo ng Legarda Station ng LRT. We're already running out of time. We cannot allow the old market to be demolished without a relocation lot assured. May 1999, sumulat ang Manila City Government sa BGEI pero November 2000 lang nakipagkita si Mrs. Corona kasama ang mister na si Renato. Dala raw ni Cristina ang certification mula sa BGEI na siya ang may karapatang makipagnegosasyon. She submitted to us a certification of a board resolution stating very clearly that the corporate board assigns certain Cristina Corona to act for and in behalf of the corporation and to negotiate and to even accept payment. Mahigit 34.7 million pesos ang ibinayad ng Maynila para sa lupa ng BGEI. Si Mrs. Corona raw ang personal na tumanggap sa ibinayad na tseke. Covered by the necessary vouchers. Tumanggap po ay si Cristina R. Corona. Paliwanag ng depensa sa perang ito hiniram ng punong maestrado ang 11 million pesos na ipinambili ng La Vista Property sa QC. Tumistigo rin ang finance manager ng John Hay Management Corporation. Sa kabila ng pagtutol ng prosekusyon, pinayagan ng impeachment court na sabihin ng testigo ang kinita ni Mrs. Corona sa 4 na taong panunungkulan sa JHMC na aabot daw sa 6.1 million pesos. Samantala, Cheryl, hinihiling ng depensa ngayon na dapat mag-sorry ang prosekusyon dahil sa inilabas silang impormasyon na merong 45 ari-arian si Chief Justice Corona. Pero mismo si House Speaker Belmonte ay nagsabi, no way, hindi raw sila magsusorry sa prosekusyon. Samantala, makikita-kita tayo muli sa impeachment trial sa resumption ng session ng Senado sa May 7. Cheryl?
Maraming salamat, Mayan Los Baños, nagulat live mula sa Senado. Samantala, sumikat ang atletang si Nancy Navalta noong dekada 90 dahil sa bilis niya sa pagtakbo. Pero bigla siyang naglaho. Matapos mabalot ng kontrobersiya ang pagkatao niya, nahagilap siya ngayon ng News 5. Ano na nga ba ang pinagkakabalahan niya? Roda Magnaye, ikwento mo. Pagkatapos ni Lydia De Vega at Elma Muros, ang sinasabing pinakamabilis na papalit sa kanilang trono ay si Nancy Navalta. Taong 1993, ginawa ng 17 anyos na si Nancy ang isang record sa palarong pangbansa nang takbuhin niya ang 100-meter dash sa loob ng 11.4 seconds. Instant celebrity si Nancy. Isa siya sa mga dapat tatakbo para sa Pilipinas noong 1996 Olympics sa Atlanta. Pero isa lang ang hindi niya nalampasan, ang misteryo kung maskuladong babae lang siya o isang totoong lalaki. Makalipas ang 15 taon, eto si Nancy. 7, 8, 3, 2, other side. Hindi ma'am o sir ang tawag ng mga player niya, kundi Coach Nancy. Tapos siya ng criminology pero nauwi siya sa pagiging teacher ng PE sa University of Luzon. Nasa sports yung puso ko. Sa dalampasigan ng Dagupan, Pangasinan, tumatakbo para mag-training ang mga bata kasama si Coach. Marami ang nagduda sa kanyang bilis na hindi pangkaraniwan para sa isang babae. Sumailalim siya sa isang mediko-legal para malaman ang tunay na kasarian. Ang findings, may hermaphrodism si Nancy. Ibig sabihin, dalawa ang kanyang sex organ. Pero ayon sa laboratory exam, kahit dalawa ang ari ni Nancy, maituturing na lalaki pa rin ito. Kasimbilis ng kontrobersya, nawala ang atletang simbilis ng bala sa takbuhan. Yung mga pagsubok na yan, unang-una, hindi ko pinabayaan ang humingi sa ating pong may kapal. Hindi tayo bibigyan ng mga ganyang mga pagsubok na hindi natin makakayanan. Imbes na ipagpatuloy ang karir sa pagtakbo, mas pinili ni Coach na tumira sa masikip na barracks na ito kasama ang mga estudyante na kanyang tinuturuan. Sa mga batang bagong sibol sa track and field, triple ang role ni Nancy, coach, pati tatay at nanay ng kanyang mga manlalaro. Siya po yung nagsisilbi bilang aming pong magulang. Sabi ni Nancy, hindi na niya hinahanap ang mga pagkilala o kasikatan. Sapat na raw sa kanya ang tahimik na buhay na walang nagdududa sa kanyang totoong pagkatao. Roda Magnaye, News 5. Mga kapatid, hindi pa rin po tayo nilulubayan ng low pressure area o sama ng panahon. Huli nakita sa may silangan po ng Puerto Princesa sa Palawan. Apektado po niya ng malaking bahagi ng Luzon. Kaya kanina nga inuulan-ulan tayo dito sa Metro Manila. At kung titingnan natin dito sa Metro, mukhang sa weekend o linggo pa, malamang tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang LPA na yan. Kaya asahan naman ang mga ulan sa Luzon, lalong-lalo na po sa Timog, Katagulugan at Central Luzon. Dito po yung mga kapatid. Pati dyan sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, abot po ang epekto ng LPA na yan. Pero panigurado lang naman ang pag-aasa, malayo maging bagyo ang LPA na ito. Umiiral kasi ang easterly winds at taliwas yung easterly winds yan, nung ikot niyan o takbo ng mga bagyo. Basta sa ngayon, bit-bitin na lang palagi ang inyong mga payong. Pero maiba tayo. Kahit siya ay certified Yosiboy, suportado raw ni Presidente Noynoy ang pinapanukalang sin tax bill sa Kongreso. Nilalayo ng House Bill 5727 na patawan pa ng dagdag na buwis ang mga produktong tobako. Ito raw ay para labanan ang tumataas sa kaso ng paninigarilyo sa mga kabataang Pinoy. Pero kung batang Yosiboy lang din ang pag-uusapan, nako, wala nang tatalo sa Indonesia sa pabataan. Kung saan taon lumabas ang video ng 2-year-old chain smoker na si Ardi Rizal. Kamakailan lang ang 8-year-old na si Adi Ilham na umihit-hit daw ng higit isang kaha isang araw. Nako, ano kaya ang meron sa Indonesia? Siguro napakasarap talaga ng yosi nila. At yan ang ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lord de Vera.
For prisons sa sindikato. Susunod sa Bitag Exclusive, mga dumadalaw sa mga preso sa Bilibid, target umano ng hulidap ng mga tiwaling pulis. Sa Insider Exclusive, sitwasyon sa isang mental facility kinumusta ng News 5. Pagkabigo sa pag-ibig, isa raw sa mga pangunahing dahilan ng pagkabaliw. At Pangulong Aquino, noy-noying na naman daw. Kasama pa si Grace Lee na mamasyal sa Green Hills sa oras ng trabaho.